Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at eto na nga, usapang China na naman tayo mga ka-review. Ako po, eto, mali sila ng tinakot. Ako po, tinatakot pala yung Pilipinas. China nagbabala ngunit natahimik nang makitang lamang ang hukbo ng Pinas. Yan mga ka-review. Yan napahiya na naman itong China. Nang makita niya raw na lamang ang hukbo ng Pinas, ng Pilipinas. Yan, ang balitang ito ay mula po kay Terong Explain. Yan mga ka-review, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po ninyo. Yan mga ka-review, kung bago ka pa lang din at di pa po nakapag-subscribe dito po sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-like nyo na rin po ang video ito. Maraming salamat po mga ka-review. Alright, eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin panoorin at bigyan ng reaksyon, no? Ang balitang ito mula po kay Terong Explain. Yan, eto na po. Breaking news, nagpapatrulyong barko ng France, Japan at Pilipinas sa West Philippine Sea, winarning nga ng China, ngunit nabaliktad ang sitwasyon nang makita ng mga Chino na mas marami pala ito sa kanila. Ang buong detalye sa balitang yan tutukan. At Pilipinas magsasagawa ng mas madaming marine survey sa West Philippine Sea para masigurado ang laki ng pinsalang pababayaran sa China. Ang buong detalye sa balitang yan abangan. Yan ang mga nagbabagang balitang hatid ko para sa inyo ngayong araw. Kaya kung handa ka na kaibigan na ba humanap na ng pwesto at makinig ng mabuti upang walang mamiss na impormasyon. Terong Explain, subscribe nyo na po. Lumakas ang tensyon sa pinagtatalo ng South China Sea habang nagbabala ang mga barko ng China sa mga barko mula sa France, Japan at Pilipinas na nagpapatrolya sa West Philippine Sea na umalis ito sa lugar. Ang paghaharap ay dumating sa gitna ng lumalagong mga alalahanin tungkol sa malawak na pag-aangkin sa maritime ng China at paggiit ng militar sa daluyan ng tubig na mayaman sa mapagkukunan. Ang multinational Task Force na kinabibilangan ng French frigate, ang Japanese destroyer na Murasame at ang Philippine Naval Ship na BRP Antonio Luna inigsasagawa ng mga regular na operasyon at pagsasanay sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas nang makasagupa nila ang ilang Chinese Coast Guard at mga sasakyang pandagat na milisya. Ayon sa mga ulat, nakipag-ugnayan ang mga barkong Chino sa mga dayuhang barko sa pamamagitan ng radyo na hinihiling na lumabas ito sa tubig o haharapin nila ang matinding kahihinatnan. Gayunpaman, sa halip na sumunod sa babala, ang mga barkong Pranses, Hapones at Pilipinas ay nanindigan at nagpatuloy sa kanilang patrol. Iminumungkahi ng mga So yan mga ka-review. So yan mga ka-review, no? Nakakita rin ng katapat itong China, no? Nang makita niya pong marami palang marami palang mga barko doon ang hindi na nakapalag yung China. Tinatakot lang nila yung Pilipinas pag nag-iisa. Yan mga ka-review. Ito na po, no? Ito na po yung patunay na, di ba? Kung sama-sama, malaki po talaga ang magagawa, no? Di gaya po ng sinasabi ng ilang senador na mag-ano na kayo dyan, no? Tanggalin nyo na yung forces ninyo dyan at kaya naman ng Pilipinas. Hindi po Hindi po ganun ang nakikita ng mga tao, di ba? Hindi po na ganun nakikita ng ating mga ka-review, di ba, mga kabayan? Kasi nga po, kulang po tayo sa kagamitan. Ngayon, di ba? Kung wala itong mga kaalyansa natin mga ka-review, di uwi na naman. tubig o haharapin nila ang matinding kahihinatnan. Gayunpaman, sa halip na sumunod sa babala, ang mga barkong Pranses, Hapones at Pilipinas ay nanindigan at nagpatuloy sa kanilang patrol.
Iminumungkahi ng mga analyst na ang kanilang desisyon na manindigan at hindi pilitin ay isang kalkuladong hakbang upang magpadala ng mensahe tungkol sa pagtataguyod ng nakabatay sa mga panuntunang internasyonal na kaayusan at paglaban sa mga pagtatangka ng China na gawing panloob na tubig nito ang South China Sea sa pamamagitan ng pananakot. Ang maigting na stand-up ay tumagal ng ilang oras habang ang dalawang panig ay mahigpit na sinusubaybayan ang mga galaw ng isa't isa upang maiwasan ang anumang mapanganib na salungatan. Napansin ng mga tagamasid na isa ito sa mga direktang konfrontasyon sa pagitan ng China at dayuhang hukbong pandagat mula nang magsimulang tumaas ang mga tensyon sa rehiyon sa nakalipas na dekada. Bagamat walang naputukan na nanatiling mataas ang panganib ng maling pagkalkula na mag-trigger ng mas malawak na insidente. Iginiit ng Multinational Task Force na legal silang kumikilos alinsunod sa internasyonal na batas at tinanggihan ang malawak na 9-line claim ng China na sumasaklaw sa halos buong South China Sea. Binigyang diin nila ang kahalagahan ng kalayaan sa pag-navigate at overflight at paglaban sa mga unilateral na aksyon na sumisira sa katatagan ng rehiyon. Ang China sa bahagi nito ay nagpapanatili ng mga barko nito na patindi ng tensyon. Gayunpaman, ang paninindigan ng China ay nahaharap sa dumaraming kritisismo at pag-iwalay habang ang maraming bansa ay tumutulak laban sa mapilit na pag-uugali nito sa karagatan. Binigyang diin ng pagharap kung paano ginawa ng mga nakikipagkompetensyang claim ng South China Sea sa isa sa mga potensyal na flashpoint ng militar sa mundo. Sa mabilis na pagmumoderno ng China sa mga puwersang pandagat nito at pagpapatuloy ng mga aktibidad sa pagbuo ng isla at militarisasyon nito, ang mas maliliit na naghahabol sa Southeast Asia tulad ng Pilipinas ay tumingin sa mga kasosyo tulad ng France at Japan para sa mga kasiguruhan sa seguridad upang balansihin ang lumalaking kapangyarihan ng Beijing. Sa pagpapatuloy ang estratehikong pagtutulungan at pagpapakita ng pagkakaisa tulad nitong multinational patrol ay nananatiling mahalaga upang itaguyod ang internasyonal na batas, hadlangan ang pamimilit ng China at pamahalaan ng mga tensyon sa rehiyon. Ang lahat ng panig ay kailangang magpigil at ituloy ang mapayapang diplomatikong mga solusyon upang maiwasan ang mga panganib na pagtaas mula sa hindi sinasadyang mga insidente sa dagat. Sa pangkalahatan, ang pagharap sa pagitan ng mga barkong Chino at dayuhang nagpapatrolya sa West Philippine Sea ay nagpakita ng lalong mapagkumpetensyang dynamics ng seguridad sa buong South China Sea. Habang tumitindi ang mga pagtatalo sa mga karapatang pandagat at teritoryo, ang magkakaugnay ng mga tugon sa nagtataguyod ng mga internasyonal na pamantayan ay magiging susi sa pagpapanatili ng katatagan sa gitna ng tumataas na tensyon. At para sa ibang mga balita, Pilipinas magsasagawa ng mas madaming marine survey sa West Philippine Sea para masiguro ang laki ng pinsalang pababayaran sa China. Dahil sa malawak na pinsalang dulot ng mga aktibidad sa paggawa ng isla ng China sa South China Sea, pinapataas ng Pilipinas sa mga pagsisikap na idokumento ang pagkasira ng kapaligiran sa pamamagitan ng mas maraming marine scientific survey sa West Philippine Sea. Sinabi ng dalubhasa
sa batas dagat ng Universidad ng Pilipinas na si J. Batong Bakal na ang satellite imagery ay nagpapakita ng mahigit 500 hectares ng coral reef na nawasak sa Scarborough Shoal lamang mula noong 2012 dahil sa massive island building spree ng China. Gayunpaman, hindi kailanman pinanagutan ng China ang mga epekto sa kapaligiran. Upang malunasan ito, magsasagawa ang Pilipinas ng higit pang mga survey upang mabilang ang mga pagkalugi at masuri ang mga gastos sa ekolohiya at ekonomiya at dalhin ang mga ebidensyang ito sa mga internasyonal na pamahalaan. Ang mga paunang pagsisikap ay tutuon sa pagdodokumento ng pagkasira ng coral sa rehiyon mula noong 2012 sa pamamagitan ng isang pagsusuring nakabatay sa agham. Ang pagkaroon ng Chinese maritime militia vessels malapit sa mga lugar na inaangkin ng Pilipinas tulad ng Scarborough Shoal ay nagdudulot din ng pinsala sa pamamagitan lamang ng kanilang mga operasyon at polusyon. Ang mga corals ay lubhang sensitibo sa mga pagbabago ng kalidad ng tubig. Makakatulong ang mga survey na itatatag ang buong saklaw ng mga epekto mula sa mga aktibidad na ito. Ang mga hakbangin sa paghahanap ng katotohanan ay isa pang paraan upang matawagan ang China upang managot. Ang isang multi-pronged na diskarte na sinasamantala ang mga legal, pampolitika at advokasya ng mga opsyon ay kailangan para maglapat ng panggigipit. Habang ang paglilitis ay nanatiling isang opsyon, ang iba pang mga aksyon ay maaari pa ring ituloy sa pansamantala. Ginalugad ng Pilipinas ang legal na paraan sa pinsala sa Rosal Reef at Skoda Shoal, kung saan sinusuri ng Solicitor General ang mga reklamo sa mga internasyonal na tribunal. Samantala, katuwang ang Philippine Coast Guard at Navy ang mga marine scientists para pag-aralan ang seabed sa mga lugar na ito. Kinikilala ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard ang mga hamon sa pangunguna sa mga sayantipikong ekspedisyon dahil sa limitadong lokal na kadalubhasaan at mga mapagkukunan na nakatuon sa mga kasalukuyang proyekto. Gayunpaman, mahalagang bigyang prioridad ng mga ekspertong Pilipino ang pagsasaliksik sa mga tubig na sensitibo sa seguridad. Ang pakikipagsosyo sa mga internasyonal na organisasyon ay maaaring makatulong din sa malawakang pag-aaral sa kapaligiran ng dagat. Ngunit tinitingnan ito ng ilan bilang nakaliligaw o may kinikilingan. Upang matugunan ito, ang National Task Force for the West Philippine Sea ay magtuturo sa mga sayantipiko mula sa mga pampublikong institusyon na tumutok sa mga lugar tulad ng Rosal Reef, Skoda Shoal at iba pang mga binabantayan nito. Ang pagsasagawa ng mas komprehensibong mga surveys ay magpapalakas sa kaso ng Pilipinas para sa pananagutan at makakatulong sa pagbuo ng epektibong mga patakaran upang maprotektahan at mapanatili ang lumalalang kapaligiran ng dagat sa mga katubigan nito. Ang internasyonal na kooperasyon ay maaari ding ituloy depende sa lokal na kapasidad na sayantipiko.